Bago tayo kailangan para kung Diyos, ako po na ipapasalamat sa Panginoon Diyos na buhay. Ayan, mga nakalipas nitong linggo, Like, share, subscribe. talagang sunod-sunod po ang sakit na naman ng aking sikat na katawan. Ayan. Pero salamat sa Diyos, hindi ko ito naging dahilan para po ako ay mabagit sa ganitong karamdaman. Talagang ang Diyos ko ay napakabuti, binigyan niya akong lakas, pagtitiis, na ang lahat ng sakit na aking naramdaman, ito po ay ating mapagtagumpayan. Salamat din po sa Diyos na buhay, patuloy niya ingatan nating pamilya, hindi naman po nagkukulang sa anumang bagay. Salamat sa Diyos, at sa Diyos po ang patuloy. Tayo po ay pinapalakot ng Panginoon. Marami tayong naranasan sa buhay, sa pagsukat natin sa ating Diyos na buhay. Marami tayong mga mararanasan, mga kapusig, minsan nadaw sa atin, mayroong mga napagplano, at mayroong mga isang ginagamit ang kaway para maging dahilan para po tayo ay panghinaan mo. Pero mabuti po ang Diyos, nandiyan siya nasa lahat ng oras at panahon. Lagi niya pong sinasabi sa atin, tayo lahat na nanampalataya ng ating Panginoon Diyos na buhay. Kapag tayo ay nasa Panginoong Jesucristo, wala akong sino man, wala po sa atin. At hindi magtatagumpay ang kaaway sa ating mga buhay, lahat ng kailangan at karamdaman sapagkat ang kasama po natin ay Panginoon. Amen. Amen. Nandiyan po ang lahat ng pagbukas po sa akin sa aklat ko ng dito po sa aklat ng Isaias Kapitulo 8 versikulo 9 hanggang 10. Ang sabi po dito, magsama-sama man kayo mga bansa ay mawawasakin kayo. Makinig kayo mga bansa nasa malalayong dako. Maghanda man kayo sa paglaban ay matatakot din kayo. Magplano man kayo, tiyak na kayo'y magliligo. Magpulong man kayo, wala rin mangyayari sapagkat ang Diyos ay kasama namin. Amen. Amen. Yan po ang sabi po ng bayan ng Diyos sa lahat na tumakalawang sa kanila. Maraming bansa na gusto makipagtimba sa bayan ng Diyos. Iba't ibang mga pangalan ng mga bansa na patuloy na naging paghimagsik laban sa Israel. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, magsama-sama silang lahat. Amen. Sila po ay hindi magtatagumpay. Amen. Amen. Ano man ang kanilang plano, magsama-sama nga sila magplano para ibagsak ang bayan ng Diyos, pero hindi po sila mananaig. Bakit po? Kasi po ang bayan po ng Panginoon, ang Israel po, ay lagi nilang kasama ang Panginoon Diyos na buhay. Kaya ano man ang gawin, kahit naroon ang lakas ng bawat bansa na nagnanais na ibagsak ang bayan ng Israel, ito po ay hindi po magtatagumpay. Bakit po? Sapagkat po ang bayan ng Israel ay mayroong Diyos na makapangyarihan. Amen. Alam ng Panginoon ano man ang plano ng kahit sinong hari sa mundo. Amen. At alam niya kung ano ang gagawin. Kaya po sa kanilang mga plano, pagsama-sama man sila, pagpulong man sila, araw at inutusin ng kanilang pangbuhay, wala rin pong makapanap. Bakit po? Lagi po nakabantay ang Panginoon sa kanyang bayan. Amen. Kaya anong kanilang plano sila ay magkakaroon po ng takot. Tingnan po natin ngayong mga nakaraang taon. Marami na nagpagigma sa bayan ng Israel. Pero ang lahat ay hindi po nagtagumpay. Bakit? Ang Diyos po ay nasa bansa Israel. Amen. Kaya po sa ating mga buhay ngayon, bilang mga anak ng Diyos, tayo bayan ng Diyos. Sino man ang magplano sa ating mga buhay, sa ating mga kapwa, mayroon pong nagdadaos sa iyo. Hindi po yan magtatagumpay. Bakit po? Ang Diyos po ay laging kasama. Amen. Mayroon magplano sa atin ng masama, wala po kayong dapat ipangamba. Kung natitiyak nyo na natitiyak po natin na lagi tayo
tayo nasa Panginoon, natityak po natin na lagi natin kasama ang Diyos, minutusin ko ng ating buhay. Huwag na po tayo mag-alala. Dahil anumang gawin at plano ng ating kapwa sa atin, hindi po silang tatagumpay laban sa atin. Amen. Bakit po? Lagi po natin kasama ang Diyos saan man tayo naman. Amen. Kaya po yung lahat ng mga bigat, mga problema, amen, natakot natin na kumisan sa ating mga, mayroon po mga nagninegosyo, amen. Mayroon po dyan nagsusumika para ibagsakan sa iyong negosyo, ang negosyo ko ibagsak. Hindi po yan magtatagumpay laban sa iyo. Amen. Bakit? Nariyan po ang Diyos na siya magtatanggol sa iyo. Nariyan ang Diyos na kasama mo na siya magprotekta sa iyong kinabubuhay. Amen. Kaya po wala ka na pong ipag-aalala pa. Kung nagtiyak mo na kasama mo ang Diyos, mananatili kang mapayapa. Amen. Ano man ang malaman sa buhay, magsama-sama man lahat. Amen. Lahat ng sakit at karamdaman, diabetes, mga leukemia, mga kanser, lahat ng mga sakit at karamdaman, magsama-sama man yan, wala rin pong magagawa sa iyan. Amen. Pagkat sinasabi po ng aklat ng Santiago, kay 17, hindi ako nagkamali, walang makakapasok. Amen. Sa ating katawan na lason. Amen. Hindi po tayo malalason. Sabi ng Panginoon, kahit tuminom tayo ng lason, huwag lang po natin tsakin. Amen. Kaya po, wala kang ipangamba. Magsama-sama man ang lahat ng mga sakit at karamdaman, hindi po yan magkakadapo sa ating sarili. Hindi po yan mananagumpay sa atin. Tayo po lubusan na protektahan ng Diyos at hindi po tayo mapapahama. Amen. Lahat ng mga problema at suliranin, lahat ng nagagatan ng buhay, lahat ng mga napapasakit sa ating mga ulo, lahat ng mga alalahanin, magsama-sama mga lahat, at tulad ng magsama-sama ng bawat bansa, upang makipagtingwa sa bayan ng Israel, wala silang nagawa. Ganon din po lahat ng mga bigat sa kinardaman kapag ikaw ay nahal sa Diyos, wala akong magagawa yan sa iyo. Bakit? Inutusun mo ng buhay mo, dahil kasama mo ang Panginoong Diyos. Amen. Puprotektahan ka, wala makakalapit sa iyo. May makalapit ka, lusalin ng Diyos yan sa katawan mo. Amen. Kaya kung tayo ay nasa Diyos, at alam natin na ang Panginoon ay kasama natin, huwag na po tayong problema. Amen. Dahil alam natin na mayroong Diyos, amen, na magpapananggalan sa lahat ng mga sakit at karamdaman, problema at suliranin, wala po yung panama po sa mga anak ng Diyos. Amen. Yan, lahat yan, sama-sama man yan, ay wala po yung magagawa. Amen. Pagkat sinabi po sa versikulo 10, magplano man kayo, tiyak na kayo'y mabibigo. Amen. Magpulong man kayo, wala rin mangyayari sapagkat ang Diyos ay kasama namin. Kaya po, ano man mga pinapagambahan natin, ito mo nangyari kay Ate Isabel. Amen. Wala pong magagawa. Amen. Sapagkat ang Diyos ay kasama. Amen. Lalo pa rin yung kapayapaan ng buhay ko ni Ate Isabel. Bakit po? Sa pwede po ng Diyos. Amen. At sa ating po lahat, mayroon pong magtatanggol po sa atin at huwag tayo mag-alala. Lahat ng mga plano ng kaaway, hindi yan magtatagumpay lang sa atin. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay lagi natin kasama. Anong sinasabi po ng Exodo? Sabi po ng Exodo, Kapitulo 14, versikulo 13 hanggang 14. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo iligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga eheksyong iyan. Ipatatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Amen. Amen. Yan po ang pinangako ng Diyos. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, pumanatag na po tayo lahat. Sapagkat alam natin kung mayroon ng Diyos na magtatanggol sa atin. Amen. Ano man ang gawin ng kaaway sa buhay ko natin, mayroong Diyos na magtatanggol pa sa atin. Hindi tayo kaya ilugmok ng kaaway. Ano man ipadala niya na mga bagay-bagay para tayo ay ilugmok, hindi po siya magtatagumpay laban sa atin. Pagkat ang Diyos po ay lagi po natin kasama.
ay nakailog ka naman, huwag ka mag-alala. Narayan po ang Diyos. Amen. Hindi hayaan ng Diyos na bubaba ang grades ko dahil mas mataas na grades mo sa Kanya. Amen. Kaya po manatili tayo malakas sa Panginoon. Hallelujah. At huwag tayo mag-alala. Kung nararamdaman mo na parang kinakapos ka sa Christian, huwag ka mag-alala. Mayroon kang Diyos. Mayroong Diyos. Amen. Mag-provide ng lahat ng bagay para sa iyo. Amen. Amen. Gawin mo lang lagi ay unahin ng Panginoon. Sabi ko na Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God, His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen. Lagi mo lang unahin ng Panginoon at huwag ka nang mag-alala dahil daw lahat ng bagay ay ibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon, amen, huwag ka na mag-alala. Ano man ang gawin sa tanas sa iyo, ikaw siya ng anyo, para ikaw palungkutin, para ikaw ay bigyan ng kabigatan, huwag ka mag-alala. Dahil mayroon pong Diyos na magtatanggol sa iyo. Amen. Amen. At mabilis ko ang oras ko. Hindi na po ako pagdadadag. Amen. Yun po, ang pangako po ng Panginoon, may sigla, pero mayroon pong katid na magpapalakas po sa atin. Kapag tayo ay nasa Panginoon, amen, huwag po tayo mag-alala dahil lahat ng bagay, amen, ginagawa ng kaway na para tayo ay down, ibagsak, hindi na po tayo dapat mag-alala sapagkat mayroon pong Diyos na magtatanggol po sa atin. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon Diyos sa buhay. Bigay ko na po ang susunod po na tayo sa tension of prayer sa buhay po ni natin Arlene Osorno.